Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang psychological thriller film na may pamagat na Pet. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang isang introvert na lalaki na nagangalang Seth Donaldson na nagtatrabaho sa isang animal control center na nag-aalaga ng mga ligaw na hayop. Wala siyang kaibigan at namumuhay mag-isa sa kanyang apartment. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay limitado lamang sa pagpunta sa trabaho at pag-uwi sa kanila. Isang araw, habang pauwi sakay ng Metrobus, ay nakita niya ang dati niyang kaklase sa high school na si Holly Garling kung saan crush na crush niya ito. Sinimulan niyang makipag-usap sa babae, ngunit hindi siya nakakuha ng sapat ng lakas ng loob upang yayain niya ito sa isang date. Pagdating sa bahay, ay sinimulan ni Seth ang pagsasaliksik kay Holly sa internet sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang mga gusto at hindi gusto. Nang sumunod na araw sa trabaho, ay humingi siya ng payo sa isang security guard na nagangalang Nate at sinabihan siya nito na magkaroon ng lakas ng loob na yayain ang babae. Nang marinig ito, ay nakipagtagpo si Seth kay Holly sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang isang waitress. Dahil alam niyang mahilig ang babae sa musika at mga konsyerto, ay inalok niya ito ng tiket para sumama sa kanya. Gayunpaman, talagang hindi komportable ang babae sa kanya at tumanggi ito. Kinagabihan ay bumalik si Holly sa bahay at sinabi sa kanyang kasama sa kwarto at matalik na kaibigan na si Claire ang tungkol kay Seth. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nakatanggap siya ng isang lasing na tawag mula sa kanyang dating kasintahan na nagangalang Eric. Nang maramdaman ni Holly na siya ay lasing, ay ibinaba niya ang tawag. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang bouquet ng bulaklak sa kanyang pinagtatrabahuan at inaakala niyang galing ito kay Eric. Dahil dito ay pumunta siya sa bar na pinagtatrabahuan ng lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinusundan pala siya ni Seth. Pagkatapos ay kinausap ni Holly si Eric na humihiling sa kanya na wag nang magparamdam dahil tapos na ang lahat sa pagitan nila. Gayunpaman, gusto pa rin ng lalaki ang pagkakataon na ayusin ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang relasyon. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Holly para magsindi ng sigarilyo. Kaya lumapit si Seth sa kanya. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na yayain ang babae sa isang date. Ngunit nabigo siya. Nang magsimula siyang maging agresibo ay binugbog siya ni Eric at itinapon palabas ng lugar. Bagamat nasugatan si Seth ay nagawa niyang nakawin ang tala-arawan ni Holly na nahulog sa lupa. Pagkatapos ay ginugugol ni Seth ang mga sumunod na araw sa pagbabasa ng tala-arawan ng babae. Dahil dito ay marami siyang natuklasang sekreto ni Holly. Isang araw, sa lugar ng trabaho ay nakapunta si Seth sa isang restricted basement door sa isang abandonadong shelter ng hayop. Naintriga siya kaya kumuha siya ng torchlight at bumaba at natuklasan ang isang trapdoor na patungo sa isang lihim na silid. Ang kanyang nadiskubre ay nagpapaisip sa kanya ng isang ideya at nagpa siyang gumawa ng isang steel cage. Kasunod nito ay palihim niyang ninanakaw ang isang pampatulog na gamot na ginagamit para supilin ang mga mapaminsalang alagang hayop. Sinuri muna niya ang gamot sa kanyang sarili na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay ng ilang sandali. Sa sumunod na eksena ka-recap, pagsapit ng gabi ay lihim na sinundan ni Seth si Holly sa kanyang tirahan. Pumasok siya sa loob ng lugar at ginamitan ng pampatulog na gamot ang babae. Pagkatapos ay inilagay niya ang babae sa isang malaking kahon at dinala sa lihim na silid sa loob ng kanyang pinagtatrabahuan. Pagdating sa pit clinic ay hinarang siya ni Nate na nagtanong tungkol sa nilalaman ng kahon. Nagsinungaling si Seth sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang emergency delivery. Sa sandaling iyon ay gumalaw si Holly sa loob na lumikha ng isang tunog. Nagpataas ito ng hinala sa security guard na nag-udyok sa kanya na maglakad malapit sa kahon. Kasabay nito ay may narinig siyang panibagong tunog na nagmumula sa kisame. Kaya naman, pinaniniwalaan niya na ito ang lumang aircon nila. Dahil dito ay natuwa si Seth at dinala niya sa basement ang kahon at ikinulong ang babae sa loob ng isang steel cage. Pagkaraan ng ilang oras ay nagkamalay si Holly at nataranta nang makita ang sarili doon. Sumisigaw siya ng tulong ngunit hindi naririnig ang kanyang boses. Dahil dito ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatili doon sa dilim sa buong gabi. Kinabukasan ay binisita siya ni Seth na may dalang pagkain. Hiniling ng babae na palayain siya ngunit iginiit ni Seth na ikinulong niya ang babae upang iligtas siya sa halip na saktan ito. Pagkatapos ay umalis si Seth na naiwan si Holly na mag-isa sa sumunod na mga araw. Sa oras na bumalik siya ay nababalot na siya ng kahinaan. Binigyan niya ito ng pagkain at tubig bago siya muling iwan. Habang naglalakad palabas ng basement ay naabutan siya ni Nate at tinanong sa layunin niyang pumasok sa restricted area. Gayunpaman, nagawa ni Seth na magsinungaling para hindi siya pagdudahan.
Sa mabagal na paglipas ng mga araw ay inaayos ni Holly ang kanyang panahon sa pagkabihag sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang imaginary friend. Napipilitan din siyang gamitin ang toilet seat na ibinigay ni Seth. Habang umiihi siya ay may gumapang na daga malapit sa kanyang mga paa na siyang ikinagulat niya saglit. Dahil dito ay walang awan niyang tinapakan ito at pinatay ito ng brutal. Sa sumunod na pagbisita ni Seth sa kanya ay itinanong niya sa lalaki kung gusto siya nitong pagsamantalahan o patayin. Bilang tugon ay sinabi niyang hindi pa niya ito pagsamantalahan ngunit maaari niya itong patayin kung kinakailangan. Pumupo si Seth sa harap niya at ipinaliwanag kung paano nahulog si Seth sa babae noong una niya itong makita sa high school. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay nagtanong si Seth tungkol kay Claire. Ikinuwento niya kung paano niya narinig ang pakikipag-usap nito sa kanyang matalik na kaibigan sa kabila ng pagiging mag-isa nito sa silid. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakikita pa niya si Claire. Hindi ang sagot ng babae kahit na naghahalusinate siya na nakikita niya ang kanyang kaibigan sa likod ni Seth. Kasunod nito ay kinuha ni Seth ang tala-arawan ni Holly mula sa kanyang bag at ipinahayag na alam niya ang lahat ng kanyang mga lihim. Sinimulan niyang ipaalala ang lahat na binanggit niya sa tala-arawan at nag-flashback ang pelikula mga karekap. Isang gabi ay nalaman ni Claire ang tungkol sa lihim na pakikipagrelasyon ng kanyang kasintahan sa kanyang matalik na kaibigan na ikinadurog ng kanyang puso. Pagkatapos ay sinabihan niya si Claire habang nasa kotse. Sa kanyang galit ay ipinagpatuloy ni Holly ang pagpapabilis ng kanyang pagmamaneho at hindi pinansin ang paghingi ng tawad ni Claire at ang kanyang pagsusumamo na ihinto ang sasakyan. Ilang sandali pa ay nabundol sila ng isang truck na naging sanhi na madisgrasya sila. Nang malaman ni Holly na buhay pa si Claire, ay kumuha siya ng matulis na tipak na salamin at sinaksak ang kanyang mga mata na nagresulta sa kanyang kamatayan. Dahil dito ay malalaman natin karekap na si Claire na nakita natin sa buong pelikula ay guni-guni lamang ni Holly. Sa totoo lang ay kinakausap niya ang sarili niya na parang isang psycho. Mula sa traumatikong insidente, si Holly ay nakagawa ng mga serye ng mga kakilakilabot na pagpatay at isinulat ang mga ito sa kanyang journal. Sinusubukan niyang lokohin si Seth na nagsasabi na siya ay isang manunulat at ang nakasulat na nilalaman ay batay sa kathang isip lamang. Gayunpaman, ibinunyag ni Seth na matagal na niyang sinusubaybayan ang babae at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang ilang pagpatay ng babae sa kanyang mga biktima. Sinisikap ni Seth na kumbinsihin si Holly na narito siya upang iligtas ito mula sa paggawa ng anumang krimen dahil mahal niya ito. Sa sumunod na ilang araw ay nakikisali ang dalawa sa psychological mind games laban sa isa't isa habang sinimulan ni Holly na mag-isip ng mga detalye para i-frame up si Seth. Naniniwala si Seth na ginawa ni Holly ang iba pang mga pagpatay dahil hindi siya nahuli kay Claire, ngunit tinutulan ng babae ang kanyang pahayag at sinabi na pumapatay siya para lang sa kanyang kasiyahan. Isang araw ay nagbanta si Holly na gawin ang hindi maisip at i-frame up siya para sa kanyang pagpatay. Iniuntog pa niya ang kanyang ulo sa mga bakal na bar na nagresulta sa pagdugo ng kanyang ulo. Ngunit si Seth ay nanatiling hindi nabigla. Nang araw ding iyon ay naabutan ni Nate si Seth na naglalakad palabas sa restricted area. Nang maramdaman na may mali ay dahan-dahan siyang bumaba at laking gulat niyang matuklasan ang nakakulong na babae. Sinamantala ni Holly ang sandali at hinimok si Nate na mabilis na humanap ng tool para sirain ang lock. Sa pagkakataong ito karekap ay bumalik si Seth na may dalang pagkain. Sa hindi inaasahang pangyayari ay sininyasan ni Holly si Seth na patayin ang bantay. Inabala rin niya si Nate na nakakuha ng sapat na oras para salakayin siya ni Seth mula sa likuran. Sa panghihikayat ni Holly ay pinatumban niya ang security guard at pagkatapos ay binasag ang ulo nito gamit ang isang bloke ng cinder. Ilang sandali pa ay sobrang nakonsensya si Seth at napaiyak at napagtanto na naging mamamatay tao na rin siya. Ngunit pinatahimik siya ni Holly at ginabayan siya sa proseso ng pagtatapo ng katawan. Kasunod ng kanyang pagtuturo ay hiniwan niya ang bangkay sa maliit na piraso at ipinakain ito sa mga alagang hayop sa klinika. Binunot din niya ang lahat ng ngipin nito para hindi makilala ng pulis si Nate. Sa resulta ng kaganapang ito, ang mga opisyal ng pulisya sa pangunguna ni Detective Miara ang namamahala sa investigasyon at isinailalim si Seth sa interogasyon. Habang tinatanong siya tungkol sa pagkawalan ni Nate, ang detective ay naging kahinahinala kay Seth dahil ang mga detalyeng binanggit niya ay hindi tumutugma sa kanilang nahanap. Sa mga sumunod na araw karekap ay ipinagpatuloy ni Holly ang kanyang pagmamanipula sa isipan ni Seth na sinasabi na sila ay meant to be dahil pareho silang nasisiyahan sa pagpatay ng mga tao. Sinusubukan niyang huwag mahulog sa mga mind games ng babae, ngunit patuloy itong nagpapahirap sa kanyang isipan. Patuloy na nakikipag-usap ang babae sa kanya ng may pagmamahal at sinusubukang akitin siya bilang bahagi ng kanyang diskarte sa pagmamanipula.
Sa isang punto ay binablockmail siya nito para patunayan ang pagmamahal nito sa kanya sa pamamagitan ng pagputol sa isang daliri ni Seth. Matigas na tumanggi si Seth at lumayo. Sa sandaling iyon ay ipinahayag ni Holly na hayop lang ang pagtingin sa kanya ni Seth at hiniling sa kanya na wag nang bumalik sa kanya muli. Pagkatapos ay tumungo si Seth sa banyo kung saan inilabas niya ang kanyang pagkadismaya dahil sa hindi niya maisip kung ano ang gagawin. Matapos mag-isip ng ilang sandali ay bumalik siya sa basement at pumayag na isakripisyo ang kanyang daliri para sa kanyang pag-ibig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa malagim na proseso na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Maya-maya ay sinamantala ni Holly ang pagkakataong ito. Hinawakan niya ang kutsilyo at nagbanta na gagawin ang hindi maisip kung hindi siya pakakawalan nito. Nang walang ibang pagpipilian ay binuksan niya ang pinto at sa wakas ay pinalabas niya ang babae. Kasunod nito ay itinulak siya nito sa pader at binanggit na naniniwala na siya ngayon na mahal siya ng lalaki. Hinalikan din niya ito, ngunit nabago ang sitwasyon nang ihayag ni Holly ang kanyang masamang balak at hiniwa ang kanyang lalamunan bago umalis. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap sa kasalukuyan at ipinakita na si Holly ay bumalik na kasama si Eric. Malalaman din natin karekap na ang kanyang kathang-isip na journal ay naipublish ng isang vanity press. Isang umaga ay nakatanggap si Eric ng mensahe mula sa isang random na babae na nakita ni Holly. Sa kabila ng kanyang nalaman na niloloko na naman siya nito, ay pinili niyang huwag siyang saktan. Pagkaraan ng araw na iyon ay nagtungo siya sa isang inabandonang bodega kung saan gulat nating makikita karekap na ikinulong niya si Seth sa parehong hawla. Buhay pa pala si Seth, ngunit kakilakilabot na pinahihirapan ito ng babae. Pinasalamatan niya ang lalaki sa pagpayag sa kanya na gawin ang kanyang killing urge sa kay Seth. Sinabi niya na talagang iniligtas siya ni Seth gaya ng ipinangako niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ay nagkahawak kamay ang dalawang psycho habang ipinahayag ni Holly ang kanyang pagmamahal sa lalaki. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!